Tinuturuan mo raw maging tamad. Diyan sa Pilipinas, ang mga Pilipino hindi tamad. Pero kahit na marami tayong doktor, mga nurses, bakit nasa abroad? Kasi walang magandang trabaho dyan eh. Di ba? Ngayon, nakakita ka ngayon sa ating bansa, walang makain o pulubi. Dahil walang matrabaho eh. Kaya yung iba napipilitang iwan ng mahal sa buhay, iwan ng asawa, iwan ng anak, iwan ng pamilya. Yung bang mga yon, mga taong nagugutom halimbawa. Dahil walang makitang trabaho. Pagka tinulungan mo ba, nilimusan mo, tinuturuan mo na maging tamad. Meron tao kahit masipag, kung wala ka namang matatrabaho, anong gagawin mo? Diba? Yung sinasabi, regardless of physical condition, tinuturuan natin ng isang tao maging tamad. Hindi. Kasi ang Diyos ang may utos magbigay at maglimos. Basahin natin ang 20:35 ng Gawa. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Kita mo, mapalad ka nga kung nagbibigay ka eh. Ibig sabihin nun, pag nagbibigay ka, ang sabi ng Panginoong Hesus, regardless of physical condition, tinuturuan mo ang tao maging tamad. Kalaban ka ni Kristo, pagkasasabihin natin yun. Kalaban ka ni Kristo nun. Bakit? Ang sabi kasi ni Kristo, saklolohan yung mahihina. Alam niya talagang may mahina. Halimbawa, masipag ka man, ano? Pilay ka naman, bulag ka. Anong gagawin mo? Ibig sabihin, tinuturuan mo maging tamad yung pilay. Talagang kahit masipag yun, ano magagawa? Pilay, lumpo. Masama bang limusan yun? Mali yan, kapatid. Mga salita lang ng tao yan, di dapat paniwalaan yan eh. Ang nasa Biblia, ang sabi ng Panginoong Hesus, pagka sinasaklolohan natin yung mahihina, mas mapalad tayo kasi mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. It is more blessed to give than to receive. So, dapat tayong magbigay at pagka nagbibigay tayo ng limos, ang sabi ni Kristo sa Mateo ganito, sa Kapitulo 6, versikulo 2. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y magkapuri sa mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Tatapwat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. O, nakita mo kapatid, pag maglilimos ka, may utos pa si Kristo eh. Huwag mo nang ipagmamalaki yung paglilimos mo. Kung pwede, huwag mo nang ipaalam sa kaliwa yung ginawa ng kanan mong kamay. Para yung paglilimos mo, malihim, at ang amang nakakakita sa lihim, gagantihin ka, sabi ng Panginoong Hesus. So may batas sa paglilimos. Basahin natin ang 13:7 ng Roma, kapatid na Daniel. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Nakita mo kapatid, ang liwaliwanag nun ha. Dapat nating ibigay, tayong mga tagasunod ng Diyos, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag o limos sa dapat ambagan. Kaya meron talagang batas ang Diyos sa pagbibigay, pag-ambag, pagtulong sa kapwa. At hindi po pagtuturong maging tamad yun, yung nililimusan mo. O yung tinutulungan mo, hindi pagtuturong maging tamad. Kasi lalo na kung ang lilimusan mo, mga physically incapacitated, mga taong walang magagawa sa buhay, para mo nang pinaginhawa sila ng kapiraso sa iyong ililimos. Kaya ako, pagka may lumalapit sa akin, mga papalimos, kung magagawa ko rin lang, nagbibigay ako eh. Sabi nung iba, miyembro ng sindikato yan, ano pakialam ko? Basta't kaya ako naglimos eh. Kung lumalapit itong taong na pagkakita ko'y mahirap eh. Kung siya ba'y miyembro ng sindikato, diloloko niya ako, siya managot. Ako, nakasunod ako sa utos. Nasunod ko yung utos na magmahal sa kapwa.
Then naglimos ako. Sabi ni iba, ka mabibigay, miyembro ng sindikato. Pambayaan mo sila. Kahit pa miyembro ng sindikato, kahit na nakakain naman siya, di ba? Ay iniisip ko na lang, kahit pa miyembro siya ng sindikato, kasi ganun ako kung maglimos yung makakakain man lang siya. Hindi naman ako ang gaya ng iba, kung maglimos, wala mang mabibili. Bibigyan ng piso, mabibili mo ron. Yung apo ko, binigyan ko 10, ko, hindi kasya to, sabi ng apo ko. 10 piso na ano ba mabibili na 10? Bibigyan mo ng piso, kawawa naman. Pag maglilimos ka, sana isang tanghalian. Nakagawa ka ng maganda sa kapwa. Yun ang ibig kong sabihin, kapatid. Walang masama sa paglilimos. Kung nanloloko man yung nagpapalimos, hindi ikaw ang mananagot nun, siya. At ikaw naman, magiging maswerte ka sa Diyos dahil naglimos ka, dahil naaawa ka. Sabi ng Diyos, mapalad ang maawain, sila'y kaaawaan. Sabi sa Biblia yun Basahin natin ang 5:7 ng Mateo, kapatid na Daniel. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Ayun, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. O hindi masama ang mahabago, maglimos, tumulong sa kapwa, walang masama dyan. Basahin natin ang 9:4 ng Ecclesiastes. Sapagkat sa kanya nanapisan sa lahat na may buhay ay may pag-asa. Sapagkat ang buhay na aso ay maigi kaysa patay na leon. Ayun, kahit aso lang, pagkabuhay, mas mabuti yung kaysa patay na yung leon. Ganon din naman, ang isang buhay na tao, may pag-asa yun sa Diyos kung hindi pa siya nakakakilala ng katotohanan. Ang katunayan dun sa unang Timoteo 1:13, ganito nakasulat doon, kapatid. Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta, ngayon may kinahabagan ako sapagkat siya ay ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Nung si Apostol Pablo ay hindi pa apostol, manguusig siya, nagpapapatay siya ng tao, mamumusong pa siya, mang-aalipusta pa siya. Pero komo yun, ginawa ko sa hindi ko pagkaalam, sa kawalan ko ng pananampalataya, nagkamit ako ang wika ng kahabagan. Alam mo ang pag-asa mo, kapatid, yung habag ng Diyos, God's mercy. Hindi mo kaya na huminto sa drug addiction at sa pag-inom. Hindi mo kaya yon kahit anong gawin mo. Basahin natin ang 10:23 ng Jeremias. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi kaya ng taong ituwid ang kanyang sarili. Gaya ng isang sasakyan na hindi niya po pwedeng manehohin ang kanyang sarili. Kahit na ngayon, meron na imbento mga sasakyan na merong computer, ang nagmamaneho pa rin yung computer. Kung walang computer, kailangan pa rin ang pagmamaneho ng tao. Pero ang sarili lang ng sasakyan, hindi niya kayang paandarin at ituwid yung kanyang takbo. Ganun ang tao, kapatid. Sabi ng Biblia, talastas ko ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Paano tayo matutuwid? Hindi pala naman natin kayang ituwid ang hakbang natin. Basahin natin ang Kawikaan 16:9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ang Diyos lang ang makakapagtuwid sa iyo. Yung awa ng Diyos ang pag-asa mo, kapatid. Ngayon, tuturuan kita kung payag ka ng paraan para ka makahinto dyan. Ang sabi sa Santiago 4:7, ganito. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Ang first step, pasakop ka sa Diyos. Kumilala ka sa Diyos, pasakop ka, makinig ka ng aral, magbautismo ka, para lumabas yung dyablo sa katawan mo.
pasakop ka muna sa Diyos. Pagkatapos na masakop ka na ng Diyos, yung diablo lalaya sa'yo, yung demonyo. Kasi demonyo nag-uutos sa'yo yung gumawa ng mali eh. Tamo, pati pamilya mo, nawala na ng pag-asa sa'yo. Eh kasi normal na tao, hindi naman gagawa nung, pag normal ang isip mo, no, wala kang demonyo. Hindi mo naman ire-rape yung anak mo eh. Pero bakit may magulang nire-rape yung anak? Kasi dinimonyo. Yung isip niya sinakyan ni Satanas. Merong ganong mga lalaki. Ano ibig sabihin? Normally, hindi natin re-rape yung anak natin. Normally rin, siguro hindi ka iinom ng drugs o gagamit ng drugs. Alam mo nang masisira ka eh. Marami nang gumamit ng drug na nasira eh. Hindi lang nasira ang katawan, nasira pati ulo. Kaya nga na mental na ang marami. Pero bakit sa kabila ng alam mong sinisira mo ang sarili mo, tumutuloy ka pa rin? May gayuma ang demonyo, kapatid. May kapangyarihan ng demonyo para ikaw ay dayain at bigyan ka ng lakas ng loob na para kang nagsusuicide, para ka na lang nagwawala. Ganon. Pero para mawala ang demonyo sa'yo, kailangan pasakop ka sa Diyos, sabi ng Biblia. Kaya ang pagpapasakop sa Diyos, unang-una, makinig ka ng kanyang salita, sampalatayanan mo, tapos magbautismo ka. Sa bautismo, lumalabas yung masasamang espiritu sa tao. At doon mag-uumpisa ang pagbabago sa buhay mo. Alam mo na ngang masisira ang katawan mo. Di parang kang nagpapakamatay. Eh anong tawag mo ron? Hindi mahirap alisin. Yung iba sinasabi mahirap alisin. Kasi ginuguni-guni mo eh. Pero kung meron kang pananampalataya sa Diyos, naniniwala kang kasalanan yung sirain mo yung katawan mo. Kasi bawal ng Bibliang sirain mo katawan mo. Eh sa sigarilyo, merong libu-libong lason. Bawat stick ng sigarilyo, may daladalang libu-libong lason. Eh kung naiintindihan mo at nakapag-aral ka ng kaunti, eh siguro hindi ka maninigarilyo. Eh ang ginuguni-guni nila mahirap ikay, mahirap. Hindi totoong mahirap. Eh ako nga ang saksi eh. Nung maintindihan ko, yung aking lighter na sipo, nung araw, ang lighter na magaganda, yung sipo, yung pangsindi ng sigarilyo, no? Yung lighter ko nga, gold-plated pa eh. Nung maintindihan kong masama, yung huling-huling kahan ng sigarilyo, at saka yung Zippo lighter ko, itinapon ko doon sa tulay ng Quiapo, yung Quezon Bridge, no? Naglalakad ako, galing ako doon sa may Loton, papunta ako ng Quiapo.